Itinuturing na national concern ng NBI ang paggalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang Kasi itong si Jack Arguta, nagpapakalat po siya ng maling impormasyon. 'Di ba? Na kesyo si PBBM daw may cancer. 'Di ba? May cancer daw po. And then ang nakakapagtaka dito sa taong bingot na to, na may poke sa nguso, ha? Nakakapagtaka dito mga pre, ipopost niya ngayon, maya-maya buburahin. Wala siyang paninindigan. 'Di ba? Wala po siyang paninindigan mga pre. Jack Arguta, makinig ka. Okay, makinig ka. Itong pinasok mo, iba to sa inyong kumbaga, kayo kasi mahilig kayo magpatawa o mag-joke, 'di ba? So, yung ganung diskarte mo, hindi mo pwedeng ipasok dito sa politics. 'Di ba? Hindi pwede 'yan. Seryoso tayo dito. 'Di ba? Seryoso. Hindi pwedeng magbibiro ka ng masama sa Pangulo, kasi may cancer daw. Ha? Ano daw? Tito Sen, may rapist. Kilala mo? Si Pepsi Paloma yon ang na-rep ni Tito Sen mo. Ay pin natin to. Pin natin. Ikaw ba, handa ka bang panagutan yan? Yung mga kino-comment mo dyan. Alam mo, kahit wala kang totoong pangalan dyan, pag sinubukan kang ipatrace ng iyong inaakusahan, matutuntun ka, boy. Matutuntun ka. Baka mamaya mag-iyak-iyak ka, walang burahan ng comment, screenshot natin to. Screenshot natin yan. Walang burahan ng comment, boy, Tapos Gigi pa mag-comment, parang tanga. Diba? Parang kutong lupang inutil na supot. Tuloy natin to. Nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. Ayan, kalimbangin nyo na po yan. Alam mo, kahit dami account pa yan, pag tinrabaho ka ng gobyerno, wala kang kawala. Gobyerno na yung kalaban mo, Diba? exclusive Agenda Weekend Report ni Hannah T. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Arguta. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulo. Kasi ang depensa niya dito, parang sinasabi niya na galing naman daw sa iba. Tapos, pina-enhance niya lang niya kay ChatGPT. Pina-enhance para mas malinaw. Tapos, pinost niya. Diba? Pinost niya. Diba? Ang daming nag-share, ang daming nag-repost. Kasi kung sinasabi mo na ang depensa mo, kinuha mo lang sa iba, tapos pina-enhance mo, baka hindi ka panipaniwala yan Sa'yo nasilip sa'yo nag-viral Sabi mo, viral din dun sa iba, kinuha mo. Kasi kung viral dun sa iba, may nag-post, dapat yun na yung makasuhan o masabpina. Pero kahit ako, babad po ako sa Facebook, YouTube, babad po talaga ako dyan. Sa TikTok, wala naman akong nakita na nag-post ng ganyan. Bukod tanga, ikaw lang talaga merong ganyan. Ikaw lang. Huwag ka na magturo, kasalanan mo Kasalanan mo, panindigan mo, hayop ka. Pulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital. Ayan pinasinungalingan po ng nasabing ospital at dapat po ang St. Luke's ay magsampa din ng kaso dito sa basurang garbage creator na to. Kasi yung St. Luke's nadadamay sa kagaguhan nitong Jack Arguta na to. Diba? Damay na damay. Si PBBM dinamay, ginawa ng kwento. Ang St. Luke's ginamit. Napasama pa yung St. Luke's. Diba? Na may cancer daw yung Pangulo. Dinagdagan pa niya ng matinding caption, mga pre.
Dinagdagan pa niya ng matinding caption. Halata talagang walang utak. Hindi nag-iingat na, hindi mo na nag-isip ba, teka, pag pinost ko ba to, baka mamaya makasuhan ako eh. Pero di bali na, putang ina, 350,000 monthly ko. 350,000 monthly ko eh. Okay lang, makasuhan ako. Eh, tanga-tanga. Tanga-tanga. Hindi nag-iisip. Alam mo ba, Jack Araguta, yung mga DDS na yan, habang may pakinabang pa sila sa'yo, gagamitin ka. Hindi yan forever na nandyan sa tabi mo yung mga lawyer nila. Hindi. Pero habang may pakinabang sila sa'yo, nagagamit ka, gagamitin ka nila. Pag may kaso ka, ay baka mamaya may mga lawyer pa na tutulong sa'yo. Kasi nga, DDS garbage creator ka nga, nagagamit ka nila para pabagsakin si PBBM. Pero 1 taon, 2 taon, 3 taon simula ngayon, mukhang iiwan ka ng mga yan eh. Iiwan ka ng mga yan. Wala nang tutulong sa'yo. Wala. Walang tutulong sa'yo. Sa ngayon, meron. Pero sa mga susunod mga taon, buwan, wala. O alam mo naman yung kaso sa Pilipinas, matagal matapos yan. Maabot pa ngayong iba ng 6 years. Sa 6 years na yan, kakayanin mo kaya? Tapos ngayon, sumasahod ka lang ng 350,000 monthly. Diyan sa sinusuportahan ng basura. Good luck. Baka mamaya, may sumapak pa sa'yo sa daan dahil tatanga-tanga ka. Oo. Fake news peddler ka. Yari ka. At ng palasyo, Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin, no? Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Oo, Sa clips mo. Tangino. Mukhang di talaga nag-iisip no? May purpose din eh. May purpose din kung bakit ganyan yung mukha mo. May purpose din kung bakit hindi ka makapagsalita ng diretso. Kasi siguro kung pinayagan ka lang ng Panginoon na mabuo yung nguso mo, mas matindi siguro yung paninirang gagawin mo. Kaya may purpose din kung bakit ginanyan ka ng Panginoon, bakit sinira yung nguso mo. Diba? Para hindi ka makapaghasik ng lagim or ng fake news, ka-fake newsan sa buong bansa. Kaya may purpose din. Diba? Ay, shoutout po sa nakapin. Hindi ko mabasa yung pangalan eh. Ay, magandang gabi po. Alam dito, sir, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sabihin natin yan. Isasabihin natin. Due process. So, isasabi na confirmed na po na isasabi na po itong si Jack Araguta. Kasi ang nakalagay dito sa title po ng Bilyonaryo News Channel, NBI maglalabas ng sabpina laban kay Jack Araguta dahil sa peking medical records ni PBBM. Harapin mo yan. Papatunayan mo ngayon yan, yung post mo. At hindi mo pwede maging depensa pag nasa korte na yan, hindi mo pwedeng maging depensa na joker po kasi ako eh. Palagi po ako nagjo-joke. Joke ka lang po yun, hindi pwede yun. Bubo. Mamaya may depensa, may pinost siya kagabi na binura din agad. Pero malas mo, na-screenshot ko eh. Tuloyin muna natin to. Kabataan na. Side nila. sabi ni Magno sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po Vice President, President, yun yung binabantayan ng NBI na halimbawa mag-fake news ka ngayon kay Sara na umakyat sa puno tas nalaglag, nabali yung likod. Example lang po yun iyan, maaari kang masabpi na dyan. Dahil kasinungalingan yan, lalo na't pinupost mo pa sa social media. Yung ginawa nyo ngayon kay PBBM, mas matindi, di ba? Sasabihan mo may cancer.
ang depensa mo, sasabihin mo, joker ka. Tanginang depensa yan. Eh, sabi ko nga, basta DDS, bobo eh. Ordinaryong tao ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng fake news. Magkalat ng fake news. Tayo po karapatan po nating malaman kung kumusta na yung kalusugan ng Vice President, ng President. Karapatan po ng publikong malaman yan. Pero wala pong karapatan ang sino man sa atin na gawa ng fake news, yung Pangulo. Gets nyo? Wala. Pag ginawa mo yan, congratulations. Pupuriin kita. Ang tawag ko sa'yo, ano magiging tawag ko sa'yo? Tanga. Tulad nito. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. Ngayon, ipapasampi na ka dahil fake news ka. Okay? Inakusahan mo ang Pangulo na ganyan. Ha? Ganyan yung sakit niya, yan yung kondisyon niya ngayon, inakusahan mo. Tapos ngayon, pag pinuna ka, ipapasampi na ka na, ang sasabihin mo sa post mo, ilabas na lang nila yung medical record si PBBM. Parang gusto mo magyari, ikaw yung nag-akusa, tapos ang maglalabas ng ebidensya yung Malacanang. Di ba dapat, pag ikaw yung nag-akusa, ikaw din dapat yung maglabas ng ebidensya? Ha? Halimbawa, inakusahan kitang, ngungo. O ako yung maglalabas ng ebidensya, ipapakita ko, ito yung ebidensya, ngungo ka talaga. Hindi naman pwedeng inakusahan mo si PBBM na ganyan, tapos ang maglalabas ng ebidensya, yung Pangulo pa. Hindi naman, ikaw ngayon ang magpapatunay at dyan ka malalagot. Diba, presidente pa talaga yung binangga mo, kupal ka. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi, nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma, kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo, kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources para maiwasan ang pagbabasa ng unverified. Sa government sources po tayo magbase. Kasi yun yung legit. Hindi po tayo pwedeng magbase sa mga kung sino-sinong mga garbage creator na yan. Diba? Kasi hindi naman po sila nagtatrabaho sa gobyerno para paniwalaan nyo kung anong totoo. Diba? Doon po tayo sa legit. Yung totoo na naglalabas ng balita. Yung totoo naglalabas ng balita about sa Pangulo, sa Malacanang. Doon po tayo. Hindi kay Jack Araguta, ha? Wala pong bilang yan. Anong matututunan nyo dyan? Ano matututunan nyo dyan? Puro lang katarantaduhan, di ba? Tapos fake news. May pailan-ilan na natutuwa dito sa kupal na to. Nauuto ni Jack. Bakit? Bobo kasi. Di ba? Nakakatawa daw kasi. Pag usaping gobyerno, dapat seryoso po tayo. Di ba? Hindi po pwedeng gawa ng joke yung Pangulo na parang ipapahiya mo pa sa publiko. Mali yun. Kaya hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. May TikTok po tayo dito, may Facebook po tayo. And sana po inyong i-follow yung ating mga social media accounts.